sa kasaysayan ng Iglesia ni Cristo kung bakit sila nagkaroon ng doktrinang official na pangalan or official name. Sino ho ba ang naglagay ng official name ng Iglesia ni Cristo bilang official name ng Iglesia ni Cristo? Alamin ho natin yan sa pagtuturo ng Biblia at saka sa pagtuturo ng kanilang rehistro. Tingnan natin kung bakit sila naniniwala na ang Iglesia ni Cristo ang opisyal na pangalan ng Iglesia. Ayon dito sa kanilang registration, doon pa sa panahon ng Bureau de Comercio, wala pa po noon ang Securities and Exchange Commission. Ito dito po sa aming nakuhang certified true copy ng kanilang rehistro sa Securities and Exchange Commission, dito na po sa English natin basahin. Know all men by this presence that in Sitio Punta Santa Ana, jurisdiction of the City of Manila, Philippine Islands, the members of this society denominated as Iglesia ni Cristo, in its meeting held unanimously resolved the following. Number 1, that the society be formally called Iglesia ni Cristo, and the same shall have as its object the formulation of a corporation under the laws of the Philippine Islands. That the object for which the society has been established is none other than to propagate the doctrines and judicious teachings of the gospel of Christ in the whole Philippine archipelago, and as such, its existence may depend on public charity. Nang irehistro po ni Ginoong Manalo ang Iglesia ni Cristo way back in 1914, doon sa Bureau de Comercio, nakalagay, yun daw mga members of this society, denominated as Iglesia ni Cristo, in its meeting held at Sitio Punta Santa Ana, unanimously approve or resolve the following. Tandaan nyo, ang mga sumusunod na ito na kanilang paniniwala na inirehistro nila, ang nag-approve nito, unanimously, yung mga miyembro na nagtitipon-tipon sa Punta Santa Ana. Gusto ko ipapansin sa inyo, hindi galing sa Jerusalem ito. Sa Punta Santa Ana, pinagkaisahan ito. Alin ang isa sa pinagkaisahan sa Punta Santa Ana? That the society be formally called Iglesia ni Cristo, and that the same shall have as its object the formulation of a corporation under the laws of the Philippine Islands. Ayun. Kapatid na bilang isang napakahalagang tanong, paano raw makikilala ang tunay na iglesia pagka ang ating tinanong, yung puno na nagpapakilalang Diyos ng sanlibutan ito? Bueno po, para kayo'y makasama namin, ma-share po namin sa inyo, pakinggan nyo siya. Kaya po yung Iglesia ng Diyos, yun po'y nasalig o natayo sa ibabaw ng batong saligan ng pananampalataya. Yan si Kristo Jesus. Kaya Iglesia ng Diyos, kay Kristo Jesus, yan ang pangalang sinasabi ng banal na kasulatan. Yan ang opisyal at kumpletong opisyal na pangalan ng tunay na samahan o iglesia itinuturo ng banal na kasulatan ng mahal na kababayan. Napansin po ba ninyo, para po sa kanya, ang kumpleto, opisyal at kumpletong opisyal na pangalan ng tunay na iglesia, ano po pangalan kapatid? Sabi ho niya, Iglesia ng Diyos, kay Kristo Jesus, yan ang pangalang sinasabi ng banal na kasulatan. Yan ang opisyal at kumpletong opisyal na pangalan ng tunay na samahan o iglesia itinuturo ng banal na kasulatan ng mahal na kababayan. kung ito ang kumpletong opisyal na pangalan, hindi niya dapat na dagdagan at lalo namang hindi niya dapat bawasan at baguhin. Kaya, ano dahilan kapatid na Ramil? Bakit yun ang sinabi niyang opisyal at kumpletong opisyal ng pangalan ng tunay na iglesia? Meron po siyang rason na binibigay. Pakinggan natin. Kaya dito hindi natin pwedeng matutunan kailanman na mahalaga yung pangalan ng Diyos makapit doon sa mga tao na naglilingkod sa Kanya. Doon sa mga tao na nagsasabing sila'y mangat sa Diyos at sasabihin ngayon na hindi mahalaga yung pangalan, yun ang palatandaan sila hindi nga sa Diyos. So ang isang napakahalagang doktrina, maging sa matandang tipan, maging sa batang tipan, yung pangalan ng Diyos na mahalaga yung makapit sa kanyang mga lingkod. Pero ito tanong, ito kayang sinasabi niya na Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, kumpleto at opisyal na pangalan, hindi ba niya binago? Yan ang tanong, sapagkat ang sabi niya, dapat daw nakakapit ang pangalan ng Diyos. Pero patutunayan nga natin, kapatid na Michael, meron siyang ginawang pagbabago sa pangalan ng tunay na iglesia. Tatak na ho yun, kapatid na Ramil, yung pabago-bago. At isang mahalagang tanong, kailan daw ho natayo yung kanyang samahang pinangangasiwaan? Naalala ko yung binasa natin kanina, dapat maglingkod sa katotohanan. Pero itong punong ito, ang itinuturo sa kanyang miyembro, hindi po katotohanan. Kasi kaiba yun ng katotohanan. Dahil sa yung petsa lang ng pagkakarehistro ng kanilang samahan, hindi ho katotohanan. Pakinggan nyo mga kaibigan. Alam nyo po, itong samahang ito natayo 1928 pa. Narehistro to sa Securities 1936. Muling narehistro ito noong 1980. Sa sinabing ito ng puno na nagpapakilalang Diyos, kayo ba mga kaibigan naniniwala na katotohanan itong sinasabi niya? Sabi niya kasi, kapatid na Michael, alam niyo po, ayan sabi niya, no? Itong samahang ito natayo 1928 pa.
Eh, sino ang Diablo maniniwala rito, kapatid na Michael? Ha? Ha? Kahit Diablo, hindi Kahit Diablo, maniniwala. hindi maniniwala eh. Opo. Sapagkat alam naman ng Diablo na kung kailan lang ipinanganak ang taong ito. 1947. Eh, ito, natin. 1928, ang sabi niya, natayo raw ang kanilang sama. 1928, at ang sabi pa niya, narehistro noong 1936. Aba. Kasinungalingan na naman yun. At muling narehistro noong 1980. Aba, napakaikling pahayag niya, pero tatlong kasinungalingan ang sinabi, kapatid na Michael. Opo, opo. Sabi niya, natayo ang samang ito, 1928. Kasinungalingan. Narehistro 36. muling narehistro 1980. Opo. Sapagkat patutunayan namin sa inyo, mga kaibigan, iba yung narehistro noong 1936 kaysa ipinarehistro ng punong ito na nagpapakilalan Diyos noong 1980. Anong katibayan, kapatid na Ramil? Ibahagi po natin sa ating mga kababayan. Apo, nakapakakapal itong dokumento natin, kapatid na Michael. Ano? Hindi natin basahin lahat, pero ito lang mga mahalaga, mga pangalan ng kanilang sama. Halimbawa, noong Abril 25, 1980, napapanood po nyo sa inyong mga TV screens, meron siyang ipinarehistrong ganito, mga kaibigan, itong puno na nagpapakilala ng Diyos. Ang mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at saligan ng katotohanan sa bansang Pilipinas Incorporated. 1980 ho yan. 1980. Eh, sabi niya, official, kompleto official na pangalan, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Eh, hindi dapat dagdagan. Kaya nga po, sabi natin, paano natin matatanggap na itong relihiyong ito, ang tagapangaral na ito, ang siyang sa Diyos, tunay na sa Diyos at kay Kristo. Opo. Kahit pa na ilang beses niya ipagsisigawan, at kahit na ilang beses, kahit 1 milyon pa tayo Hindi, oh. mumurahin. Kahit 20 bilyong beses niyang ipagsigawan. Dokumentado yan. Hindi totoo yung kanyang sinasabi. Ano pa yung iba niyang ipinarehistro, kapatid na Ramil? 1980, gaya nga ng nasabi yung nakaraan, walang katigil-tigil. Ako ang napapagod eh. Gawin na pagpaparehistro eh. Ganun po. Kasi sabi nung isang nakausap natin, alam mo yan, taong yan, hanggat mayroong Securities and Exchange Commission, Opo. talagang Magpaparehistro talaga. magpaparehistro. Ay, yung huling ipinarehistro niya, ano po yun? Noong 1993 po, napapanood po nyo sa inyong mga TV screens. Pansinin po nyo kung meron ba rito yung pangalan ng Diyos. Kasi malaga ron, nakakapit Opo. yung pangalan ng Diyos eh. Pansinin nyo, babasahin natin. Ang sabi po rito, Bayan ng Katotohanan Incorporated. Ba, wala yung pangalan ng Diyos. Wala po eh. Ano ba ito? Ingkong. Ingkong ba ito? Ingkong ho ba? Kaya ko Ingkong. Ha? Incorporated. Incorporated. Opo. Akala ko Ingkong. Bayan ng Katotohanan Incorporated. Ito eh. Wala po pangalan ng Diyos dito. Paano magiging sa Diyos ito? Eh, yung huli niyang pinarehistro, kapatid na Ramil. Ito malalaman. Teka, hindi natin tiyak kung yan ang huli. Kasi may Securities and Exchange Commission pa eh. Pagka tinamaan na siguro ng bomba yung halimbawa si security at pagka na-phase out, Opo. maaari talagang hihinto na. Opo. Pero hanggat mayroon yan, pwede pang magparehistro ulit. Ano po? Ano po yung huli niyang ipinarehistro? Ito kanilang rehistro eh, ganito eh. Napapanood po sa inyong mga TV screens. Iglesia ni YHWH at ni YHWSAHMSYH Incorporated. Ayun, 1994. Mga kababayan, ang huling ipinarehistro po nitong puno na nagpapakilalang Diyos ng sanlibutan ito, Iglesia ni Yahawaha at ni Yahawasaa Hamasayaha Incorporated. Matindi yan. Bueno, mga kaibigan, hindi ho kami nagpaparatang. Opo. Binasa po namin dokumento at napapanood po ninyo sa inyong mga TV screens. Kayo na po umatol. Sa samahang ito, sabi niya, official daw, kompleto official, Iglesia na Diyos kay Kristo Jesus. Eh, ano naman ito? Ano itong YHWH na ito? Yung Yahawaha. Opo. Yahawasaa Hamasayaha. Pagkatapos hamon ng hamon sa atin ng debate, kapatid na Michael. Sabi nung isang magagawa, debate daw doon sa Iraq. O Dani, sabi mo debate sa Iraq. Talaga bang ikaw ay desidido dyan? May huli nga, kapatid na Ramil, Opo. magbukas na lang daw ng linya ng telepono. Oho. Kaya ang mangyayari niya, debate sa telepono, bago yan. Aba, may bagong equipment na, yung text. Yung maubusan ng load, mga kababayan, siguro ang gusto nila, yun ang talo sa diskusyon. Bagong debate. Itong grupong ito, naghahamon sa atin ng debate na ang gusto nilang paraan niya ng nasusunod. Opo. Napakarami nang humamon sa atin ng diskusyon, kapatid na Michael. Opo. Mula po sa Iglesia Katolika, sa mga pastor protestante. Wala naman silang ganong hinihingi sa atin. Opo. Bakit ang grupong ito? Akala mo ba napakalaking organisasyon na